Hello, dinner time. 6:30 talaga. Gutom na tayo. Nag-nap tayo ng konti habang nag-edit. Nakapag-nap tayo. Seems like they don't have anything. Konti lang. Puro mga yung barilla rice. Chicken. Oops. Vegetable. Okay. Beef and red wine. Rellenos. Medyo madilim. Hindi ko naman mag-spotlight. Attention grabber. Happy birthday song. Happy birthday. The next day. Morning. So we just woke up. I brushed my teeth. Yeah, someone will make the bed here. We're going to eat breakfast. I'm gonna inquire about yung sa gabi yung dinner appointment or not appointment. Dinner na ano daw kailangan i-inquire sa originally nakalagay sa instruction e-books app, but I'm gonna book it through the reservation. Yes. Yeah, tayo. Beach. Okay. Tayo. Lahat tayo. Ayan tayo. Kubo nila eh. Dito tayo mag-breakfast. May mga bar, karaoke sila rito. But find it not working. Ito yung kanilang specialty sa umaga. Scrambled omelette. Ito yung mga crema rito. Hot sauce. Yan, high tide ngayon, no? Mas malapit yung tubig. Mamayang hapon, bumababa. Ano pala yun? Low tide paghapon. Oh, sulong tayo dito sa tubig. Meron tayong, eto, subukan natin. Iulak tayo na gano'n. Alod. Yan ang hanap natin dito. Ito yung papunta ata sana dun sa Los Isla. Pelican. Lalaki pala. Maliit lang yung sigal.
Nagpapakita sila ng isda. Yun, may nabingwit ata to. Okay. Mga dinosaur, flying dinosaur. Itsura. Ang laki oh. Wala itsura nito. Ang laki oh. Ayun oh. Ang ano nila rito eh. Pinifeed nila oh. Naghihintay dun oh. Pelican. Kaya malapit din sa tao eh. Hindi sila ayun. Hindi sila sinasaktan ng tao. Pero cautious pa rin sila syempre. Pelican. Dami! Yun. Yun. Last vlog natin dun tayo sa kabila. Naglakad ngayon dito tayo sa side na to. Explore natin. Mga siguro half an hour din na lakad. Siyempre ililesen naman natin yan, i-vlog na. Konti na lang na pagka ano lang yung mga ano lang magagandang part or importanteng part para sa mga sa inyo. Ayan, daming tao dito. Makaano sila, nagtitipon-tipon. Mainit. Ayan. Doon, tignan natin hanggang doon oh. Sinalis ko yung tsinelas ko nga dahil sarap maglakad dito. May mga kumikinang parang gold. Sa sun kumikinang silver ata. Pag-usapan natin habang naglalakad tayo yung opinion ko lang sa being a 51st state. With me being working sa Canada for a long time now, I think it's a good idea for the Filipino Canadians tsaka sa mga citizens din dahil they're able to maybe work on the more options to work in the other states, no, sa America, which is a bigger market. You know, sabi ng mga politicians, oh yeah, may culture Canada, never be a 51st state, but kung tutusin, it'll be good for the citizens, working class citizens of Canada, para we have more options, right? And then the tax is gonna be lessened. So they want, you know, not being a 51st state yung mga politicians dahil para sa trabaho nila yun eh. It's getting them more job security, right? But pagka naging 51st state na yung Canada, I think it's gonna, you know, lessen the number of politicians needed to govern the government. So it's not good for them, right? Para yun. So yeah, we need the less bureaucracy sa government dahil the guy ng liberals, they've hired or paid out so many consultants, pero ang resulta naman wala. So madaming pinayaman ng liberals na outside of really hindi sa interest ng Canadians, but for the interest of
just having some bureaucracy or just an extension of the government, right? Ang mga government officials tsaka yung mga nagtatrabaho sa government, syempre mas gusto nila liberals dahil they don't see it as cuts. They see it as you know, getting paid for what they do as consultants, as government workers. But for the taxpayers, of course, it's bureaucracy, right? It's taking the money out of taxpayers, kaban ng bayan, then paying the people that's working for the government na hindi mo naman alam. Kagaya ngayon yung immigration sa Canada is too much, and housing is not even, yung infrastructure hindi naman nila ginagawa. Yung mga, they say they care about the environment, but they're just all talk. Kagaya nung yung mga sa Jasper, kaya nagka forest fire, siyempre hindi inalis yung mga hindi nag-controlled fire, kasi gusto nila alisin daw ng mano-mano. But how can you do that, right? Can't even do that. So yan ang mga nangyari sa mga liberals. Tapos ito, bad manager si Justin Trudeau. You know, a good thing he resigned, but he didn't really necessarily resign. Nagpa-ano pa siya, nag-prorogue pa siya ng government, which is halted lahat ng mga bylaws or legislation, and then we have incoming tariffs sa US President-elect Donald Trump this January 20th. So that's why si Donald Trump, iniisip niya, vulnerable ang economy ng Canada dahil sa mga kagaguhan nga or kabulustugan ng gobyerno. So ayan, inano nila, he's smelling blood, right? Ganun si Donald Trump. Mga Amerikano, mga imperialism. Ganun din ang mga ginagawa nila sa dating mga naging colony nila, kagaya ng Philippines. Right? If you look at history, ang you know, ang US is not really ngayon, dati after World War II, they're being friendly to everybody, but I think now they're having a different outlook sa outside ng US. I think they're trying to dominate the weak economy. Kagaya ngayon may BRICS na kasi, yung Brazil, India, China, Russia, tsaka South Africa. They're having their own currency. So nababahala ang gobyerno nun, ang US government, dahil doon, right? So kailangan nilang labanan yun. So yan, ayan, may mga parang butas-butas. Galing. Anyways, marami na yung mga nagano ng mga lumalaban sa US dollar sa history. Yan yung mga sa mga Middle East. Yun nila, si Iraq ata, si Saddam Hussein, pinatay ng US, ng CIA, dahil sa nag-iisip siya ng mga currency sa Middle East. May isa pa yung sa marami si isa rin dati, nag-iisip yung dating President Marcos na nagdiktador ng 20 years na magkaroon ng Asian dollar. So kaya isa din yun sa mga dahilan kaya tinanggal din nata siya ng CIA.
or you know, as long as it's good for the US, yun ang susuportahan nila. Ngayon ang US, mas gusto ng US si VP Sara, no? Dahil din sa corruption din yung gobyerno ni Bongbong Marcos ang nangyayari dahil doon. Ngayon may mga taong bayan, maraming ayaw kay Bongbong Marcos dahil nga sa pangungulambot nila ng mga pera ng bayan, no? Nangyayari na naman ang mga nangyayari noon. Meron talagang nakawan sa sa Marcos. Huwag na nating sabihin wala. Mga loyalist lang nagsasabing wala dahil kahit konti rin sila ng mga cronies, kuha din sila ng mga pakinabang, kasi yun naman ang strategiya ni Marcos na yung mga cronies niya, yung mga kamag-anak niya, siyempre makikinabang din para walang titigil sa kanya, sa kanyang pangdadarambong. Pati na nga pinsan niya harap-harapan si Romualdez, Lisa Tanas. Ayan ang nag-ano rin dyan. Like, this is just history that I'm sharing with you. It's not, and it's my opinion shapes because of history and what I see. It's not because kung ako nakinabang ako kay Marcos, siguro siyempre iba rin yung opinion ko, dahil sabihin ko, oh, okay si Marcos, gano'n, di ba? But kaya nga ang OFW umalis sa Pilipinas dahil walang trabaho sa Pilipinas, kaya tayo nakipagsapalaran dito. You know, ako, umalis kami after the first revolution, people power. Pero hanggang ngayon makikita natin wala pa ring pagbabago. Doon lang kaya sa konting panahon ng pamamahala ni President Rodrigo Duterte, doon lang ata medyo natakot yung mga mandarambong sa gobyerno sa airport, nawala yung tanimbala. Ngayon talamak na naman daw, maraming mga baggage ang nawawala, ang nawawalan ng pasalubong, mga pinaghirapan ng mga Pilipino, yung mga pinaghirapan niya ng 10 years sa Hong Kong, sa yung mga more than 10,000 pesos parang kinuha, parang gano'n. Yung nakita ko sa vlog na gano'n So wag tayo magmangmangan yung mga Marcos trolls, no? Yung mga sabihin nila si VP Sara ganito may saltik ganyan sa ulo, but you know, she's doing her job. Ganun lang. Government worker ka, kailangan magtrabaho ka para sa tao. Hindi ang tao ang gagawin kang hari. Hindi kaharian ng Pilipinas. Ang Marcos atik, they wanted to be seen as supreme, and they're supposed to be the public servant, right? So yun lang. Ayun, mga pelikan, no? Ngayon nagpapahinga si Mr. Hello Pelican. Observe lang din siya. So balik tayo sa 51st state, no? Ano ba ito? Naka video? Ayan, video. Ayan, yeah, it's a good idea na maging 51st state ang Canada, in my opinion. And Canada to have more options sa ayun, ang ganda ng view na dito Ayan. Ayan. Nawala tuloy yung sinabi ko.
Alright, it's a resort in Guayabitos. Yan. Dito tayo. Sa atin talaga merong ano eh, merong distinguish mo yung bangka sa atin kasi may mga parang sa eroplano, mga bamboo sa gilid for balance. Itong mga to walang balance eh. Pagka maano to ng sa side ng alon eh, ano yan, capsize sa ganyan. Ayan. Dito banda maraming ano na, bundok na sa likod oh. May isang mansion dun oh. Ang ganda. Dito mga kita mo parang mga puti na bahay na yan, parang sa Greece. Ganyan yung mga siguro mga Mediterranean nangyari yan. Ito another resort na naman nata to. Ganda oh. Isang oras lang or close to 1 hour from Puerto Vallarta Airport. Vallarta sabi pa nga ng stewardess, flight steward. Vallarta kasi double L. Puerto Vallarta. May mga salbabida. Wala yung ano yung gulong. Ay meron para yung gulong. Pero sa atin galing talaga sa gulong eh. Itim. Speaking of coconut oh. Eh, coconut? Buko? How much? Tenemos en 80 pesitos, joven. Sorry, English. 80 pesos. 80 pesos? Yeah. Okay. Do you have money? Okay, one. One? You want more water or more coconut? Sorry? More water or more coconut? What does that mean? More cocoa? More coconut or more water? Water. Yeah. Más para darle pura agua, ¿no? Sí. No sabe de más que... Meat. Coconut meat. $80 Mexican pesos. So, ano lang yun? Ano rin? $5 din ata. Yeah. Oh, 20? Okay, thank you. Gracias. So. One, 10. Good. Ayan. Tayo ng coconut. $50. Sa atin 60 lang eh. 60 to 40 pesos lang. 15 pesos. May chili pala. Ay, nakabukas na naman. Yan. Tindahan dito. Muna tayo yung dulo.
tayo dun. White ano, short. Ayan, may puffer fish oh. Patay. Umutang. Saan na kaya namatay? Ngayon o, nakalaot ng kanilang kanilang mga bangka. Lapit na tayo sa dulo. Ayan o, tapos balik tayo. Yung mga gancho, tawag ba dyan? Pelican, mangga-gancho. Ano kaya nasa isip ng mga ganun? Ito na yung dulo eh. This is the end. Mga private property na ata to. Ayan. Dito tayo ron, tignan natin. Dito mo, mas masarap maligo dito. Less powerful yung tawag nito, tubig. Bubad tayo rito. Alon, hindi masakit. Hindi ka tutulak. Parang ano ata to, mga sundalo eh. May sundalo yun. Ano ko, may aso. Over the years, nag-form na siya ng ano, na oyster din. Kanal. Gagawa sila. Dito mga Mexicano, wala ka na makikita ang mga ano, yung mga wrapper ng mga candy, ganyan. May nakita lang ako doon sa ano, yung parang box ng sigarilyo. Naiwan siguro dun sa ang tawag ito, sa upuan yung nag-stand baiting ka. Luman. Yun. Ang lapit to. Nice. Pero wala akong makitang ano, mga candy wrapper, mga kalat, mga plastic. Yan o, lahat dito. Sana ganun din sa Pinas. Ngayon, ngayon tanghali bumaba na yung ano, yung high tide, low tide na siya. Kaya ayan, doon galing sa umaga yung dagat. Bumaba eh. Takbo! Takbo! Ito, patay na ano, patay na stingray. Patay na stingray oh. Patay na to, balik na rin natin. May mukha siya eh. Ayan oh, may mukha niya oh. Bawa naman. Good old cerveza after the walk. Ayan, natin yan. So yun nga no, 51st state na sabi ng iba ayaw dahil mawala sila ng trabaho sa gobyerno, but we are all in one land. So and the cultures of American and Canada are almost the same, except like we have some yung mga Netflix is iba, like yung mga violence sa American show is not being shown sa Canada, so I guess they filter it out. Tawag Canadian CRTC
Yeah, yun na nga yun. So, cerveza. Cheers.